Drone na walang remote. Hello mga kagala. Nilabas na po ni DJI yung kanyang pinakabagong drone, yung DJI Neo. Sobrang daming functions niya, pwede sa mga beginners, sa mga wala pong experience sa pagpapalipad ng drone, sa mga solo traveler, sa mga content creator. Dahil meron po siyang mga functions kahit walang controller, pwede nyo po siyang mapalipad at kaya po kayong i-shoot, sundan kung saan man kayo pupunta. Napakagaan lang po niya, 135 grams. Kaya kung sakaling madisgrasya or mag-crash yung drone, hindi ganun kalakas yung impact dahil magaan siya. Tapos yung kanyang propeller, may mga propeller guard, kaya hindi po basta-basta mababali yung mga propeller niya. Tapos yung kanyang gimbal nakabaon dun sa kanyang body, kaya hindi po siya basta-basta mababangga at nasisira. Compared dun sa ibang mga drone na nakalabas yung kanyang gimbal. Tapos yung capacity nito, kaya niyang umabot ng 2,000 meters gamit po yung remote control. Pero kung automatic, medyo mababa lang. Pero kung gagamitin niyo siya for aerial shots, drone shots, pwedeng-pwede. And kaya niyang mag-shoot up to 4K. Meron din siyang 1080p. So pwede rin siyang pang cinematic. Tapos pwede niyo po siya makontrol gamit yung cellphone, gamit din yung iba't ibang controller ng DJI drones, yung RC2, yung goggles, yung joystick, pwede dito sa DJI Neo. So ngayon susubukan natin yung follow mode niya. So gagawin nyo lang, press nyo yung kanyang power button ng twice. Press and long press. Tapos pag umilaw na yung drone, okay na yan. Then etong button na to, yung malapit sa kanyang camera, yan po yung kanyang mode. So meron dyang iba't ibang klaseng flight mode, pwedeng follow, pwedeng circle. So gagawin nyo lang, press nyo ng matagal yung button ng mode. Kung saan siya nakailaw, yan po yung gagawin niyang flight mode. Pero make sure na pag magpapalipad kayo ng automatic, kailangan clear po yung inyong paligid. Kasi baka sumabit yung inyong drone. So kung follow mode siya, dapat at least 4 meters. Kasi yung default po nito nasa 3 meters. Mula po doon sa drone hanggang doon sa subject, 3 meters yung layo. So ngayon susubukan natin yung follow mode niya. So yan, automatic na po na nagre-record drone natin. Tapos kung saan man kayo pupunta, susunod sa inyo yung drone. Ayan. So kung pwede nyo siyang gamitin sa jogging, sa biking, ayan, sumusunod yung drone. Sa trail, pwede rin. Pwede natin siya gamitin. So kahit sa mga sports mode, pwede siya. Ayan, no? So nasubukan ko po ito ilusot sa mga obstacle. Ang problema niya, wala po siyang mga sensor. Kaya pwede siyang mabangga sa mga dahon, sa mga puno, sa mga sanga. So kailangan clear pa rin yung dadaanan niya. Kasi yung pinaka-sensor nito nasa ilalim. Ayan, sumusunod sa atin yung drone kahit saan tayo pumunta. Ang maganda po dito na hindi ko nabanggit kanina, pwede natin siya i-take off tsaka i-landing sa kamay lang. So itatapat nyo lang siya dyan, then stop na. So yun, mas safe siya kumpara dun sa mga drone na naka-open yung propeller kasi hindi mo siya basta-basta maawakan. Kusa siyang lalapag kung meron siyang na-detect na kamay sa ilalim. Ayan, sila Sir Alvin, oh. Gumagamit naman sila ng controller. So ito mas malayo na yung maaabot niyan, tsaka mas makokontrol mo na yung movement, yung taas, yung altitude, yung bilis. Napakatibay nito. May mga kasama kami na ilang beses na na-crash yung drone pero buo pa rin. Isa rin ako doon, isa rin si Sir Alvin. Sports mode pare, head on sa wall. Malakas. So pagka ginamit nyo yung follow mode, automatic po yun, magre-record na siya. So kaya niya mag-record hanggang 22 gig. Meron siyang built-in. Tapos pwede nyo siyang i-transfer via Wi-Fi or yung cord. Meron din siyang mga port for iPhone tsaka Android. Ngayon susubukan natin magpasunod sa drone
ikot-ikot tayo dyan sa mga nyug kung kaya niyang sumunod. Make sure aircraft Ayan. medium. So, kailangan naka-level yung... Papasunurin natin siya. So, pwede nyo siya i-adjust yung taas ng drone. Pwede siyang mas mataas pa sa level ng subject. Pwede siyang 4 feet, 8 feet. Meron yan dun sa fly up. Pwede nyo siyang i-adjust. Pwede rin siyang mas mabilis. So, depende po sa inyo. So, subukan natin tumakbo. Kung makakasunod yung drone. Nandiyan pa ba siya sa likod? Yan. Nahabol ako ng drone. Yan. Tapos, pag mag-landing, napakadali. Safe na safe. Okay, ganun lang po kadali. Medium. Follow. 3, 2, 1. Subukan natin dumaan sa likod ni Sir Ed. Yan na, sumusunod. So that is actually, kung bibili ka, pwede ka bumisita sa mga DJI outlets or even sa mga sellers. Ayan. Kung mapapansin nyo, si Sir Eman ay nagpapalipad ng kanyang drone. Palo. Oh, magaling. Umilag yung kanyang drone dito sa